Di ba sabi nga nila, bagong Aldab, why not? Inuna niya muna yung welfare ng kanyang ina bago siya sumabak sa showbiz. Maging siya ay hindi nakaligtas sa kilig na hatid ng tambalang Raisa May at Bimbi. Ng tandem ng Maybe or ni Miss Raisa May Dizon and Bimbi Aquino Yap, abay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa isang direktor at isang child star, no, na nakapansin sa kanila pong mga ipinapakita sa publiko. So ano nga bang good news na hatid nito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So sa sangkatauhan ng telebisyon, ang pagbabago ng liderato ng forma at tanghaliang telebisyon ay patuloy na pag-ikot ng mundo ng showbiz sa lokal ay hindi nawawala ang paghahanap ng publiko sa mga bago at sariwang kakaibang tambalan na magbibigay ng kulay sa kanilang pang-araw-araw na panonood. Sa nakalipas sa mga dekada, nakita natin ang pagsikat ng iba't ibang lab team na nagpayanig sa takilya at nagpabago sa takbo ng telebisyon mula sa mga klasikong pagpapares hanggang sa mga hindi inaasahang phenomenon tulad ng Aldab. Noong nakaraang dekada, ang kultura ng pag-idolo sa dalawang magkaibang personalidad ay pinag-isa ng chemistry ay nananatiling buhay na buhay sa puso ng mga Pilipino. Ngayon taon, isang bagong tambalan ang unti-unting kumukuha ng atensyon ng mga netizen at mga masusugid na taga-subaybay ng telebisyon. Ito'y walang iba kundi ang tambalang Maybe na binubuo ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino. Ang hindi inaasahang pagtatagpo ng kanilang mga mundo sa programang Eat Bulaga ay nagdulot ng matinding ingay sa social media at maging sa mga haligi ng industriya. Nagsimula na ring magbigay ng kani-kanila mga kuro-kuro at pagsusuri sa potensyal ng dalawang kabataan. At isa sa pinakamahalagang boses na nagpahayag sa kanyang saloobin kamakailan ay ang kasalukuyang direktor na si Eat Bulaga na si Ice Isguera or Ice Sigera. Bilang isang dating child star na lumaki sa industriya, nang ngayon ay isang ganap na respetadong direktor, malaki ang timbang ng bawat salita at obserbasyon ni Direk Ice pagdating sa kung anong epektibo at kung ano ang may X-factor sa telebisyon. So si Direk Ice Sigera po bilang timo ng Eat Bulaga, bago natin hihirayin or himayin ang mismong detalye ng kilig at chemistry ng Maybe, mahalagang tignan ang perspektibo ni Ice. Sabi niya bilang direktor na mas nakilala bilang kabataan bilang Ice Sigera ay hindi bago sa kapaligiran ng Eat Bulaga. Dito na siya nagsimula matapos sumali sa Little Miss Philippines kung saan nagpamalas siya ng pambihirang talino, kakulitan at karisma na binihag ang buong bansa. Ang kanyang pag-usbong mula sa pagiging isang child star wonder patungo sa pagiging isang seryosong musikero at ngayon ay direktor ay nagbibigay sa kanya ng isang natatanging lens o pananaw. Bilang direktor ng Eat Bulaga, tungkulin ni ang Ice na obserbahan hindi lamang ang technical na aspeto ng show, gaya ng anggulo ng camera, tamang timing ng mga segment, kundi pati na rin ang pulso ng madla. Kailangan niyang makita kung aling mga segment ang kinakagat ng tao at alin ang mga host na may natural na batuan ng linya at kung saan papunta ang energy ng studio sa bawat live na broadcast. Sa kanyang panayam na inilabas itong June 29, 2026, tahasang inamin ni Direk Ice na maging siya ay hindi nakaligtas sa kilig na hatid ng tambalang Raisa May at Bimbi. Ang kanyang mga pahayag ay nagpakita ng labis sa katuwaan at optimismo para sa dalawa na ayon sa kanya ay may malaking potensyal na baguhin ang dynamics ng viewers sa tanghali. So yung chemistry ng Maybe, bakit nga ba tila kinakikiligan sila ng madla? So sumang-ayon kayo kung ito ay tama, no? Ayon kay Direk Ice, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patok sa mga tao ang Maybe ay ang kanilang visual at personal na kaibahan. Nakakatuwa sila kasi sobrang magkaiba ang height nila. Nakakatuwa silang
panoorin, sa tingin ko malayo pa ang mararating nila. Ani ni Direk Ice, kung susuriin ang pagkakaibang ito ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang charm. Si Bimbi Aquino na kilala bilang bunsong anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino ay lumaking matangkad. May formal at tila konyo o artistay na dating, ngunit may likas sa pagiging magalang at mapagkumbaba. No? Isa sa mga dahilan kung bakit talagang minahal si Bimbi kasi kung paano niya inalagaan, sinamahan yung nanay niya, 'di ba? Parang inuna niya muna yung welfare ng kanyang ina bago siya sumabak sa showbiz, bago niya unahin yung sarili niyang kaligayahan. That's the reason why marami po mga seniors na talagang nagmamahal dito kay Mr. Bimbi, no? Sa kabilang banda, si Raisa May Dizon naman ay aling maliit ng Pilipinas. Maliit ang tangkad, punong-puno ng masa appeal, mabilis ang utak sa pagbibitiw ng mga biro or witty, at may natural na galing sa pakikipagkapwa-tao na hinubog ng maraming taon sa pag-host. Sa pagtatagpo ng isang matangkad at tila ginoong si Bimbi at sa isang bibo at maliit or bulilit na si Raisa May ay lumaki ng isang tinatawag na contrast yung kanilang dynamic. Sa teorya ng telebisyon at sining, ang pagtatabi ng dalawang magkaibang elemento ay laging nakakakuha ng interes ng tao dahil hindi ito monotonous at nakakabagot panoorin. So, sinasabi nga nila na parang may pagkakahawig daw ito sa phenomenal Aldab dahil ang lakas ng reaksyon ng publiko, hindi na iwasang ihambing ang Maybe sa isa sa pinakamalaking love team sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipino ang Aldab or Alden Richards at Maine Mendoza na sumikat din sa bakuran ng Itbulaga noong taong 2015. Nang tanungin nga si Direk Ice kung maaari nga bang maging susunod na malaking bagay ang Maybe tulad ng Aldab, positibo ang naging tugon ng director. Pwede naman daw talaga. 'Di ba sabi nga nila, bagong Aldab, why not? Ang paghahalin tulad na ito ay may malalim na batayan. Ang Aldab ay nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon, kumbaga organic at hindi pinipwersa, kung saan ang natural na reaksyon ng mga tao sa screen ang nagtulak sa pamunuan na seryosohin ng tambalan. Ganito rin ang nangyari sa Maybe. Ang kanilang interaksyon sa Itbulaga hindi produkto ng isang mahabang script o pilit na marketing strategy, kundi bunga ng isang kanilang natural na chemistry habang nag-host. So bilang direktor nga ay hayagang ang kagustuhan ni Ice na bigyan pa ng higit na exposure at suporta ang tambalang ito dahil nakikita nilang interest ng mga manonood para sa ibang programang tulad ng Itbulaga na patuloy na nakikipagbuno sa ratings at modernisasyon. Ang pagkakaroon ng isang organic lab team ay isang malaking biyaya. So, dahil po dito, isang nakatutuwang bahagi ng panayam kay Direk Ice ay ang tanungin siya kung nakarelate ba siya sa karanasan ni Raisa May at Bimbi, no, sa pagkakaroon ng love team. Sa mga hindi nakakaalam na nakasaysayan ng showbiz, si Ice Guerra noon, siya ay bata at teenager pa. Sinubukan din ipares, no, ilang sabayang child star at teen star. Bagamat ang kanyang karera ay may nakatutok sa pagiging solo performer, sa huli ay sa kanyang husay sa pag-awit tulad ng hit song sa pagdating ng panahon. Pabirong sinagot ni Ice ang tanong na ito na may kasamang malakas na tawa. Sabi niya, yung love team part ng buhay ko, kinalimutan ko na. Tama na sa kanila yon. Ang love team ay hindi para sa lahat. Ang payag na ito ni Ice ay nakapagpakita ng kanyang yung pagiging mature at pagtanggap sa kanyang sariling landas at industriya. So, isang malawakang na naging isa sa mga pinag-usapan ngayon, na parang deserve daw di umano nitong si Bimbi at saka nitong si Raisa May na bigyan ng mas marami pang exposure dito po sa Itbulaga. At the same time, marami na rin mga director and producer na nag-aay, kasi even Chris Aquino can produce a project for Bimbi. Diba? Alam nyo naman yan. Diba? Alam naman natin na mayaman yan si Chris Aquino. At pwede siyang maging producer ng magiging proyekto, first project together ni Bimbi at saka ni Raisa May. Pero according po sa mga source, na kailangan pa po nila talaga ng mas marami pang parang kailangan pa silang i-train for acting. At the same time, para po talagang mas maging epektibo kung ano man po yung ilalabas po nilang bagong project. So, yun po yung isa sa mga parang pinupush ngayon, nito pong Team Maybe na talagang
itina-target nila na magkaroon sila ng sarili nilang segment, sarili nilang programa na mapapanood or project together. So, yun po yung mga kaabang-abang patungkol sa kanilang dalawa. So, excited na po ba kayo for that? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!